Kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ito ang programang Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Dang Estrada. At ako naman si Ibs Ismael. Ang DXAS isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kung nais nyo maging bahagi ng ating radio ministry, maaari kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash o bank account QR code. I-message kami para ma-acknowledge namin ang inyong tulong. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text kayo sa 0916-296-6625 o pwede ring mag-comment sa ating FB page. Tayo po ay live na live. Hanapin nyo lang 1116 DXAS, your community radio. At syempre, paki-share na rin po at paki-like ang ating FB page. Sabi nga nila, i-click ang notification. Yan. Nasa YouTube din po pala ang ating mga episode ng Family Matters. So, i-follow nyo din po yung ating YouTube channel, yung subscription bell, para ma-notify kayo kung meron tayong bagong mga episodes. Exciting ang ating kwentuhan ngayon, Ibs, kasi gusto nating matuto, gusto nating alamin, at ako bilang wala naman akong anak na may special needs, pero for me, ang aking palaging takeaway is how can I help other parents or assist, halimbawa nasa isang public place ako, tapos alam ko na-observe ko na yung isang bata ay meron siyang special needs. How can I be of help at hindi maging maging judgmental or mag-prejudice doon sa mag-ina or mag-ama na meron silang nangyayari sa kanila. Halimbawa, nag-meltdown yung bata in a public place. How can we be part of the solution? At para sa mga parents naman, yung mga bago pa lang na nag-a-adjust, hindi pa nila alam paano i-handle yung mga anak nila, or makakapag-share tayo ng mga experiences kasi si Ibs meron siyang anak na merong special need. So, dito baka makarelate po kayo sa ating mga kwentuhan. Kaya, paki-share po ang ating episode at sama-sama tayong matuto, sama-sama tayong mag-share ng ating mga experiences, at sa tulong ng ating Panginoon, we can be better parents sa ating mga anak na merong special needs. So ito, Autism Communication 101 is to understanding and connection. Ito, parang konting interview to kasi mas maraming experience dito si Ibs . So Ibs, ng point number 1 natin dito is sabi doon, don't let them think autism is bad. So, di ba nalaman mo na, Ibs, na si Isaac ay merong autism? Pinaliwanag mo ba sa kanya yon? Or yung OT ba? Or yung pedya ang nag-explain sa kanya? Or si teacher ba? Or lahat kayo nagtulong-tulong para ma-explain sa kanya yon at ma-understand niya na it's not bad. It's not bad at all. He is special nga diba? Yung tawag natin as a child with special needs, meron siyang autism. So, paano yung journey mo doon? Sa akin naman, I'm not sure if aware sila of their condition. Mm-hmm. Hindi ko alam kung alam ba nila yung label na autism, or kung
siguro kasi bata pa talaga siya, so wala pa siguro talaga siyang idea na, oh, I'm different from others. Parang gano'n. Parang hindi ko pa na-capture yung ganong scenario. Pero first and foremost, aside from don't let them think na autism is bad, siguro mag-start na din sa parent mismo na siya mismo alam niya muna na hindi bad ang autism. Bago niya ma-impart sa bata na hindi bad ang autism. Alam mo yung ganun, te? Yes, so gets ko yung point mo na tama yun kasi pwedeng ang parent mismo yung nag-iisip na yung anak ko, sakit ng ulo, yung anak ko, iba sa mga ibang bata na alam mo yun, merong inis or yung kung hindi man sa parent, yung ibang tao na parang pagka lumalakad kayo sa mall or nasa restaurant kayo, kumakain kayo, tapos iba yung kilos ng bata. So yung mga ibang tao titingin ng alam mo yung tingin, di ba? Alam mo yung tingin ng parang yung disgust na tingin, di ba? Alam mo yun eh. So as a parent, nararamdaman mo yun. Syempre masakit yun. So kaya maganda yung reminder mo na as a parent, you have to have the right perspective and mindset na, oh, my son is not, hindi siya cursed, hindi siya problema. Yung situation niya ay iba lang. Hindi ba? Saan ba yun ko narinig? Kung ito ba yung situation na to na, or any other, katulad ng any other sakit, hindi siya dapat maging stigma. Hindi ba? Na we treat everybody na fair and pantay-pantay. Kung baga, meron lang tayong kani-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. So, maganda yun na first step. No? Hindi lang sa bata. As a whole nga talaga, no? As a family talagang ito yung napakahalaga na autism is not bad. And let them not think it. Siguro nga sabi mo bata pa siya, baka pag lumaki-laki siya at merong magtukso-tukso sa kanya, no? Ang kagandahan nasa environment siya na accepted siya at ikaw mismo at yung parent mismo, no? Ibs, ginagabayan yung kanilang mga anak. Tsaka siguro yung alam yung syempre, di ba meron silang special need, so you have to communicate with them or treat them accordingly sa kanilang situation. At at the same time, hindi mo din parang i-overpower yung ganong thinking. At the same time, treat him or her pa rin parang as a regular person. Normal. Kasi minsan, normal. Kasi minsan, alam yung meron ng label na mayroon siyang autism, pero parang over na rin talaga yung parang maraming bawal, maraming ganito, hindi mo siyang pwedeng pagsabihan, hindi mo siyang pwedeng, kasi tinanong ko sa isang teacher, how do you discipline the kid na may special need? It's just like a normal person, ganun, sabi ng teacher. Okay, akala ko, iba, parang parati na lang, it's okay. Siyempre, sa isang normal kid na parating okay ang narinig, tendency, feeling niya, kaya niya lahat. Pwedeng ibigay sa kanya. Alam mo yung gano'n na you treat him as a normal person pa rin, pero meron pa rin touch na alam mo kung paano siya i-communicate. Correct. Ganda no? Ganda nung balance na yun na you treat him like any other kids. Pero syempre, merong different level of discipline. Narinig ko din to sa isang parent na lahat, pantay-pantay yung pagmamahal niya, same rin yung discipline, pero depende rin sa personality ng bata yung kind of discipline na ipinapataw niya. Example, sabi niya, yung isang anak niya, introvert masyado yun. Kaya yung face the wall, happy place yun sa kanya. Na parang, happy place kasi nga introverted siya eh. Pero pagka yung extrovert yung anak niya ang pina-face the wall,
ano yun, talagang punishment yun. So, ibig sabihin, hindi face the wall ang punishment sa isang introvert child. Di ba? So, kaya kailangan alam natin yung personality. At ito naman din, alam natin na kung may autism yung bata, kung meron siyang ADHD, kung depende, kaya nga maganda yun eh. Yung partnership ng parent sa teacher doon sa OT. At yun, mga susunod nating mga topics yun. Abangan po ninyo yun. So yun, number 1, don't let them think autism is bad. At lalo na kapag mga ibang tao yung nagpupush sa kanila na may negative view about autism. Okay? So, tutulungan natin sila doon. Number 2, Ibs. Number 2, don't compare them to peers. Reminder lang din, Tedang, before I continue, na sa ating mga listeners na though we are discussing this, we as a parent are not expert, and yung learning of how to communicate with them is endless. Hindi, walang nagagraduate sa pagiging parent, lalo na sa mga ganitong may special needs. So, like ako, kahit meron ako mga tips, ganito, nag-fail pa rin ako, ganyan. So, itong mga ganitong tips is also a reminder for me to learn something new every day. So, like ganito, don't compare to peers. Ito talaga isa sa mga natutunan ko kasi, di ba, usually as a student, importante ang grades. Dapat ganito ang grade niya, like yung bata pa ako. Pero nung in-enroll ko na si Isaac sa ganitong school, parang hindi sa kanila, hindi naman sa hindi nagmamatter ang academics, pero more than academics is progress. Yung progress, yung parang naintindihan mo ng anak ko ang kanyang mga lesson. Do I have to compare? Wala, sa taas yung grade sa kabila. So it means mas marami siyang natutunan. Parang hindi ko naisip ang ganun. Ay, iniisip ko na lang siya. So kung ganito ang lesson niya, ganito ang grade niya, more than that, kaya niya na ba i-execute ang mga natutunan niya. So hindi na ako nagko-compare ng mga grades to grades ng bata. So talaga, the understanding sa kanya mismo, nakafocus na ako sa kanya. Di ba nga may mga ibang bansa na at a certain age, hindi pa yung mga exams, kung hindi puro mga values lang tinuturo, yung chores lang, being responsible, kumbaga minumold nila una character, bago yung mga achievements sa mga academics and all. Pilipinas kasi medyo into that na parang pagka may honor yung anak, yun yung finiflex, hindi ba? And for sure, syempre gusto talaga din natin yon sa mga anak natin. Pero if it will bring yung negative na sa kanilang emotion na I'm really a failure. Hindi lang to pang special na kids na wag i-compare. 'Di ba? Sa totoong kahit na sa anong pamilya, napakahalaga po na hindi natin kino-compare. At yung sabi mo nga kanina na hindi tayo gumagraduate dun sa bawat puntos Nasa communication area, akala mo, alam mo na, kahit na yung pagpapalaki namin kay Sheena, nung toddler siya, parang feeling ko, ang galing na natin magpalaki ng bata. Nung nag-elementary years, iba na naman yung challenges. Ngayong teens na, nako, iba na naman yung challenges, iba na naman yung communication style na meron kami. So, talagang hindi po gumagraduate. And how much more, dun sa mga anak po na merong talagang special needs. So, comparing them sa mga ibang tao, sa ibang mga peers nila, negative lang po talaga yung aabuti nun sa atin as a parent,
and sa ating mga kids, lalong-lalo na po. So, let's just celebrate yung kanilang mga achievements every day. So, yung naalala ko yung sinasabi ng mga OT na yung iba, trainable lang. So, yung bandang sa pagdating sa teaching them about academics, wag na masyadong i-push kasi hindi nga yun yung strength niya eh. Pero at least, yung mga bagay, basic things na alagaan niya yung sarili niya, magluto siya para sa sarili niya, na pwede siyang mamuhay kahit na alam natin hindi naman tayo forever mabubuhay as a parent, ay kaya niyang i-handle yung kanyang daily life, ay na yun, magandang achievement na yun. So, they are special in their own ways, so let's celebrate that. Ang mahalaga ay hindi lang yung achievements, no? Kung hindi yung character na nai-impart natin sa kanila. So, let's celebrate their unique achievements instead na i-compare natin sila sa kanilang mga peers. Diba, Ibs? Opo. Actually, there's a book, di ko talaga ma-remember yung name ng book, but it's about multiple intelligence. Na-explain talaga doon na doon mo maiintindihan na bawat bata iba-iba. Mm-hmm. Hindi sabihin na si child A na memorize niya ang multiplication table in 5 minutes just by reading and memorizing it, compared mo doon sa isang bata na 1 hour niya before niya na-memorize. Doon mo makikita na each child is learning differently. Kung yung isa nag-memorize lang by memorizing, yung isa naman kailangan gamitan pa niya ng music, yung isa naman kailangan gamitan niya ng actions. So pag maintindihan mo yung ganun, alam mo tayo parang wala palang bobo no, na alam mo yung ganun, wala palang bobo na anak. Iba-iba lang talaga ang kanilang approach sa pag-learn. And pag malaman mo nga yung ganun, yung learning method na appropriate sa kanya, doon ka mas nagiging open and mas nagiging creative sa approach mo sa kanya. It's a really nice book. I just don't remember the title. Mm-hmm. Si Isaac, ano yung kanyang learning, paano siya natututo na best? Siya, example, medyo mahilig kasi siya memorize ng mga language. So, yung kinitignan ko siya habang nagpe-play siya ng mga videos, inuulit-ulit niya. Alam mo yung parang silang plaka na, okay, ulit na naman, ulit hanggang ma-memorize niya. So, yun yung tingin ko na method niya para mas mabilis niyang mag-gets yung kanyang mga pinapanood. Mm-hmm. At feeling ko nagmana sa iyo yung hilig sa language. Hindi ba? True. Oh, di ba? Kasi kanino pa ba magmamana, di ba? So, yun, maganda talaga na makita natin paano siya nagle-learn best. Yung iba orally, yung iba visually, yung iba kinesthetic, di ba? Yung iba naman, they can learn on their own. Yung iba gusto natututo in a group setting. So, kaya kailangan observant tayo as parents at maibigay natin yung environment, yung mga needs na kinakailangan para matuto yung ating mga anak. So, next. Yan, next. Next is don't speak in metaphors. So, ito yung mga natanong ko din sa isang OT. Mga batang may special need, meron silang mga concept na hindi nila masyado nagigets. Like, the concept of time, concept of like service, integrity. Alam yung gano'n na mga intangible concepts na medyo hindi nila nagigets. Minsan kasi they're so literal. Pag sinabi mong ganito, talagang yun na, wala na silang iniisip pang iba. So, tandaan natin na karamihan sa mga batang may special need ay literal thinkers. So kapag sinabi mo
like, paano ba? Yung mga metaphors like nahulog, paano ba ta? Ikaw, Tedang, like, ano ba yung mga metaphors na usual na ginagamit natin sa ating mga anak? Hindi ko alam. Paano ba? Ganito. So, experience mo na. Your room is like a war. Di ba minsan ganun? Alam mo yung Ulit? Ano yun? yung kwarto mo parang nasa battleground. So kung sa atin isipin natin ang meaning nun, magulo ang yung kwarto. Linisin mo yung kwarto mo. Yung kwarto mo parang tinakbuhan ng mga animal sa jungle. Oh. Yung mga ganyan. So sa kanila parang inisip nila baka may giraffe na sa loob ng kwarto mo, baka may lion. Ganon sila mag-isip, literal. So, pag nag-approach sa kanila, don't use metaphors. Mas maayos kung simplihan lang natin, like, ang kalat ng mga laruan mo. Linisin mo. Linisin mo, pakilagay yan sa tamang lalagyan. Sa basket. Okay lang. Kasi minsan, hindi mo namang linisin, baka mamaya isipin niya, kailangan walisin. Hapon. So, dapat very detailed tayo. Okay. Ganun pala. So talagang kailangan straight to the point. Literal. Put that in the basket. Put that in the box. Return it on the cabinet. Parang ganun, ano? Tapos, like, concept of time. Talaga sabihin mo, now. Ganun. Kasi mamaya pa niya yung gagawin. Pwede sasabihin 3 o'clock. Pwede din ganun. So, may oras naman, pero in the afternoon, in the evening, hindi pwede. Pwede naman din, depende talaga sa approach. Meron din, like, pag magpapakain ka, ayaw niyang kumain daw ng rice. So, sabi mo lang, eat rice. So, isip niya, kailan? Parang ganun. Alam mo yung mga vague na mga sentences na parang sa in a normal person, parang gets mo na, pero sa kanila hindi pala nila yung gets. So, kailangan eat your rice now. Eat your rice tomorrow. Parang ganyan. Oo. So, hindi natin pwedeng i-assume na yung pagkakaintindi natin ay naintindihan din niya. Kaya kailangan clear, use literal language para maintindihan niya talaga. Tapos pwede rin i-check na naintindihan mo ba. So anong naintindihan mo sa sinabi ni Papa or ni Mama? Para clear yung ating pakikipag-usap sa kanya. At alam ko, madali din silang ma-disappoint. So para walang disappointments in terms of sa mga reactions, mas mabuti na clear talaga, no? Inuulit mo ba? Halimbawa, may nag-usap kayo, tapos iba yung ginawa niya, Ibs. So, anong ginagawa mo? Papaano mo ini-explain ulit? Sabi nga ng Bible verse natin, love is patient. So, after mo mag-explain, tapos hindi niya naintindihan, hindi niya nagawa, so ulitin mo na naman. Tapos pag hindi pa rin niya nagawa, ulitin mo pa rin. Siguro kaya ang parent or kahit isang tao na naiinis kasi iniisip niya kasi na dapat pag sinabi mo dapat magigets. Alam mo yung normally ganun tayo. Correct. Pag ang expected natin na pag sinabi ko dapat gets mo na, di ba? Pero pag dapat tanggalin natin yung ganung concept muna na pag meron ako i-explain, normal talaga na hindi niya mag-gets agad. So dapat ulit-ulitin. So pag accepted na natin yung ganon, hindi na tayo medyo maiinis. So
like ngayon, trained naman siya na wiwi at magbawas sa CR. So, meron pa rin talaga. So, hindi na siya nagda-diaper sa bahay. Minsan, alam mo yung nagwiwiwi pa rin siya sa shorts niya. So, wala, hindi na ako mainis. Rather, i-accept ko na kailangan talaga paulit-ulit. Kasi i-remind siya na, kasi tayo din, mainis tayo, stress lang tayo. Pero pag na-accept mo na kailangan talaga may ganitong constant reminder, so medyo bawas-bawas na tayo sa angry mode. Siguro idugtong na natin yung second point natin na don't yell or rush at them. Kasi nga 'di ba, halimbawa para sa mga bago pa lang o nag-metaphor yung yung pag-explain mo or kahit nasabi mo na literal na nga yung explanation ko, hindi pa rin na-gets. O don't yell or rush them. No, hindi mo pwede silang madaliin or daanin sa sigaw na tingin ko hindi lang to pang child with autism or any other special cases. Kahit sa normal na kids, 'di ba? Sino bang gustong sinisigawan? So, napakahalaga talaga na maging calm. Sabi mo nga, hindi less stress pagka inaccept mo na kailangan ko ulitin. Baka hindi niya na-gets the first time. So, i-explain mo na naman ulit. Baka dito tuturuan tayo ng Panginoon kung paano to be better communicators na okay, hindi pala effective itong language na to or hindi pala effective itong salita na to, hindi niya naintindihan. So, hanap na naman tayo ng paraan or better way to explain and to remain calm and patient. Diba? Para mas maintindihan nila at hindi rin magko-cause ng anxiety on their part, hindi ba? Ito yung sa mga lately lang na medyo na-gets ko kasi medyo mabagal kasi siya kumain. Alam mo yung parang ninanamnam niya bawat butil ng pagkain niya. So, tayo, pag in the morning, gigising tayo, ang klase niya is 7. So, a normal person, kaya niya gumising ng 6. Kasi malapit lang naman ang school. So, 30 minutes, andyan na, pwede mo nang gawing lahat. Pero sa kanya kasi, yung 1 hour, parang kulang pagkain pa lang. So, may mga times talaga na, alam yung, nasisigawan mo siya, hurry up, faster, ganyan. So, siya, nasa-stress din siya. So, instead of 6 o'clock. 6 o'clock, inaagahan ko na lang ang pagising sa kanya. 5:30, para hindi siya stress, hindi rin ako stress. So, walang nagmamadali kasi yun nga, 'di ba, they don't have a concept of time. So, para walang stress sa lahat, mag-adjust tayo sa time. So, ganun. So, ngayon medyo okay naman kami. So, imbes na 6 o'clock, 5 o'clock gising na, nagbe-breakfast na. Talagang kailangan tayo yung mag-a-adjust. I-move natin yung mga bagay-bagay. Pero hindi rin ibig sabihin nun na hindi mo siya tinetrain. Kasi din, di ba, may routine din sila. So pagka na push mo naman yung routine at alam na nila, okay, this is what I will do first. And then number 2, number 3, number 4. Yung routine na yon, kaya naman nilang sundin, hindi ba? True. So, kailangan mo talaga constant reminder, and pag nag-explain ka, alam mo yung clear, tapos nakatingin ka sa kanya, tapos ulit-ulit, constant reminder. At pag nag-remind, calm. Parang 3 sina yun, constant, consistent, and calm sa pagkatuturo sa kanila. Ito naman, next, Ibs, ay don't force eye contact. Anong ibig sabihin ito? Ito yung mga isa sa mga signs kasi na merong
special need ang bata if walang eye contact. We all know na we grew up na when we communicate, kailangan nakatingin ka sa tao. So sila, may mga instances na hindi sila nakatingin sa'yo, pero nagigets nila kung anong sinasabi mo. So minsan, sinasabi ng matatanda, tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita kasi pag hindi ka tumitingin, bastos or wala kang manners. Pero para sa isang batang nasa spectrum, ang direktang tingin ay nakaka-stress o nakaka-overwhelm. So, kaya usually pwede naman natin siya i-command na look at me, look at this, look at that, ganyan. Pero wag yung sobrang pressure, parang pinipilit ka talaga. So, yun. Dapat meron lang parang safe way of command. Okay. Ano yung posibleng mangyari kapag fino-force mo sila na look at me? Ang ending, dalawa kayo, stress. Stress siya, umiiyak na siya, tantrums na siya, lalo na po si Isaac. Alam mo yung nag-iyak na siya, tapos bigla na mag-ubo, tapos alam mo yung parang andyan na, vomit na, ay nako. So, kaya sa una pa lang i-avoid na yung mga ways para hindi na ma-stress ang lahat. So kailangan ma-develop yung verbal and non-verbal communication method, ano, para doon pa lang maintindihan na niya this is the right thing to do, this is the right way to do, this is how you do it, ganito yung paraan. Kasi nga, yung eye contact, hindi talaga siya ma-force sa ating mga special, sa kids with autism, ano? So, kailangan, yung paulit-ulit po namin sinasabi, yung partnership with your pedya, with your OT, with the teachers, especially kasi sila yung merong experience pagdating doon. And matututo tayo how to teach them and na i-respect din natin yung kanilang comfort level, no? Na kung hindi eye contact, for sure may ways, no, na matuturuan natin sila at ma-enforce natin yung mga dapat nilang matutunan. Ito pa, bagong salita to na narinig ko lang ngayon, nabasa ko lang ngayon, no? Don't try to stop their steams. Ano yung ibig sabihin ng steams, Ibs? Steaming is meron yung silang mga actions na ginagawa, like yung pag-flap ng kamay sa sides, pag-ikot, ganyan. Tanong ko, ikaw po ba, pag nabuhusan ka ng mainit na tubig, usually ano ang first reaction? Siyempre, tatayo ka, tapos kuha ka ng malamig na tubig or anything na Pero the right after mo na nabuhusan, ano yung unang usually ang nagagawa? Sisigaw. Diba minsan, sisigaw, ganun. So, ang steaming pala, it's their way of their response to a stimuli. So, kung tayo, meron tayong naramdaman, usually, we respond it by voice, by a word, or an action. So, sa kanila, ganun din daw. So, because of a bright light, or pag masaya sila, meron silang nakikita, hindi nila yun nasasabi verbally. Ay, ang ganda, example, may umiikot na electric fan. Ang ganda ng pag-ikot ng electric fan. So, a normal person will say, ang ganda ng pag-ikot ng electric fan. Pero sa kanila, hindi nila yun ginagawa. They respond it by steaming. So, flap ng kamay. So, umiikot sila. Ako usually sinasabi ko talaga, stop. Kasi baka mahilo siya or what. Pero, siguro, bigyan na natin sila ng safe space when they do it. Para kung mag-flap man sila o mag-ikot, hindi sila
Masasaktan. Oo, parang protected lang ang kanyang space when they do steaming. Oh, yun. Sabi mo, happy yun. Sa happy side yun. Pagka naman, disappointed sila or frustrated sila, it could be on a negative din, di ba? Halimbawa, yung nagbabang ng head, yung inuuntog yung sarili, di ba? So kaya always remind yourself na since they are doing steaming every now and then, dapat yung environment nila safe. Mm. Sabi dito sa article ay pwedeng binabang nila yung head sa soft couch or mattress, okay lang kasi safe naman yun. Pero pagka sa floor or sa walls, ang ginagawa ay binibigyan ng unan para to keep them from hurting themselves and still do their steaming. Diba? Kasi mga gano'ng katagal yan usually pagka ganyan. Hayaan mo lang siya, di ba? Parang meltdown na ba yan? Yan na ba yung sinasabing meltdown? Hindi naman siguro. Based on experience, hindi naman siya umaabot ng mga 2 minutes or mga parang mag-release lang talaga. Parang yun ang respond nila. I-release lang nila gan. So, 1 minute lang siguro maximum ganyan or baka less usually. So, hindi ito yung meltdown? Hindi naman. Okay. So ito sabi nga, allowing steaming as a natural self-soothing behavior unless safety is at risk. So kung pumalakpak sila o kaya nag-flap ng kanilang hands, minsan baka sobrang saya nila matapik or masaktan yung ibang members of the family. Hihayaan lang natin, give them space, give them time, no, para magawa nila yung kanilang pag-steaming. Yun yung kanilang paglalabas ng kanilang emotion. Okay, last point. Last point? Ay, last point na pala yun. Point na tayo. So again, no, number 1, don't let them think autism is bad. Number 2, don't compare them to peers. Number 3, don't speak in metaphors. Number 4, don't yell or rush at them. Number 5, don't force eye contact. Number 6, don't try to stop their steams. So ito yung mga for sure madami pa, pero sabi nga natin, lang to, basic to understanding and communicating. And kung may mga listeners tayo na meron silang tips or meron silang mga experiences na pwedeng i-share at matuto pa yung bawat isa sa atin, no? Dito sa Family Matters Saturday edition, we are promoting yung community na we will learn from one another, mga parents na mas matagal na nagpapalaki ng mga child with special needs. Ay turuan po natin yung mga parents na newbies pa lang, nag-a-adjust pa sila, hindi pa nila alam how to handle yung mga experiences nila sa kanilang mga bahay. So, open po ang ating line 0916-296-6625 o sa ating FB page. Mag-send po kayo dyan ng message, mag-comment kayo para we can learn from one another. So, bilis ng oras at nandito na naman tayo para i-close sandali ang ating program at sa susunod na linggo ay magsama-sama tayong muli. Mag-pray tayo para sa ating mga listeners ngayon. Sige. Father God in heaven, thank you. Thank you for our time. Thank you, Lord, dahil pwede namin mga pag-usapan yung mga experiences, yung mga learnings. Lord, you have blessed us with children. And yung iba ay meron mga special needs. And alam din namin na meron kang special grace. Meron kang special na patience, meron kang special na character na ibinibigay sa mga parents ng mga kids with special needs. And as they continue to learn how to communicate, how to understand, how to raise their kids, Lord, embrace them with your love and that they would fully understand, or hindi man fully understand, that they would understand every day, every step of the way, how to handle, how to love their kids through
proper communication and understanding. Thank you, Lord, dahil yung mga listeners namin ngayon ay nakakatagpo ng peace from you, that they will they would feel loved by you at this time, Lord, as they continue to love their children and raise them up to give glory and honor to you. Thank you for our time, and your name be glorified, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa DXAS sa programang Family Matters. Salamat sa ating technician, Romel Paulino at Rolando Alfonso. Again, Monday to Saturday, napapakinggan ang Family Matters 9:30 to 10:30 in the morning. Ako po si Dang Estrada. Ako naman po si Ibs Ismael, nagpapaalala na bawat paglalakbay ay nagsisimula sa pag-unawa. Sama-sama natin harapin ang bawat pagsubok na sa buhay ng may pag-asa. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.